Sa kalagitnaan na po tayo ng ating panununinan. Ito na po ang ikalimang araw. Halos namumuro ng buhay. Sapagkat ang ipinagkaloob po ng mahal na ina ay mahigit pa po yun at alam po natin kaya. Ang ipinagkaloob at ang pagbubuo, kapatid, ng isang ng Diyos ay nagmula po sa puso ng Birheng Maria. Dito po ang unang nakarinig at ito po yung bunga ng kanyang pananampalataya. He was conceived, the Virgin, the Lord was conceived in the heart of Mary, and Mary prepared for that. Kaya yung tao, kapatid, kapag hindi mo inihanda ang puso ng tao, ano man po yung ibigay sa kanya na biyaya ng Diyos na kanyang anak, hindi mo niya mamahalin iyon at hindi mo niya pagpapahalagahan. Ang akala po niya ay isa lang po itong isang commodity na kung saan binibigay ng Diyos. Isipin niyo na lang, kapatid, paano kaya kung pinanggihan ng Birheng Maria, magkakaroon pa ho kaya tayo ng celebration ng Pasko? Paano kaya kung sinabi ho ni Birheng Maria kay Jose, alam mo Jose, papayagan ko yan, kaya lang ang kailangan ko, safe and satisfying. Hindi mo ba yun din ang narinig ko na sinabi, safe daw and satisfying? Pagkos ang sinabi ng Birheng Maria, na unconditional yes. Ano ho kaya yung laman yun? Tayong mga magagaling na kung saan pinagninilayan natin kung merong karapatan ang tao o hindi. Tayo na kung saan nabigyan na ng buhay ng Diyos. At ito nga ho ay nakikipaglaban sa isang buhay. Sino ho ang may karapatan ng buhay kung hindi ang Panginoon? In the heart. In the Greek word, yun pong unang salita ng Griego, meron pong katumbas yung puso. Yung heart, yung womb, saka yung compassion, iisa. Iisa ho yun. Yung habag, kapatid, saka yung womb, saka yung puso. Kaya sinasabi sa tao, di ba, wala ka namang puso. Ibig sabihin, wala kang habag. Kaya ang magulang, kapatid, doon niya pinapakita ng tayo nasa sinupunan, nano tayo sa sinupunan ng ating mga magulang, pinapakain tayo, tapos naririnig niya ang nag-aakasik. Di po ba? The parable of the sower. Kapatid, may practice mo ang diwa ng Pasko. It's better for us to give than to receive. Merry Christmas. Haliluwa, kapatid, ipanalangin natin ang ating bansa. Na tayo'y magkakaisa, hindi po tayo nagkakaiwalay. Lagi po pag uwi namin, pag-isipan po natin mabuti. Saan nga ba nagbubula ang buhay? Bakit ba nakasentro sa Diyos at naging after death and before Christ? Hindi kaya meron siyang malaking mensahe sa bawat isa sa atin na ang diwa ng buhay ay hindi lang sa isip ng tao at sa kanyang pagbuhay. Hindi kapatid. Dito po yun. Dito po nakikilala ang ating pagkakataon. Tayo ginawa ng Diyos na ayon sa kanyang kawangis at katulad.